Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at halos hindi ka makahinga. Hindi dahil sa aircon na tila hirap ng bumuga ng lamig, kundi dahil sa tensyon na nanunuot sa bawat sulok, sa bawat cubicle. Isang linggo ng ganito. Isang linggo ng may mga bulungang parang lason na kumakalat. Tanggalan. Restructuring. Redundancy. Mga salitang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Althea Reyes. Narinig ko, may listahan na raw si Ma'am Eva, bulong ni Janice mula sa kabilang cubicle, sapat lang ang lakas para marinig niya. Final na daw. Napahawak ng mahigpit si Thea sa kanyang mouse, ang mga daliri niya ay nanlalamig. Pinilit niyang ituon ang pansin sa spreadsheet sa kanyang monitor, pero ang mga numero ay nagsasayawan na sa kanyang paningin. Sino-sino raw, tanong ng isa pa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, at sa katahimikang iyon, narinig ni Thea ang pangalan niya. Isang salita lang, binulong na parang hangin, pero para itong kulog na bumasag sa kanyang mundo. Althea Reyes. Huminto ang lahat. Ang pagtipa niya sa keyboard, ang paggalaw ng mga numero, pati na ang pagtibok ng kanyang puso. Tila nabingi siya sa sarili niyang kaba. Hindi pwede. Hindi na yon. Automatikong napadako ang kanyang tingin sa cellphone na nakapatong sa mesa. Kahit hindi niya buksan, kabisado na niya ang mensaheng nandoon. Isang mensahe mula sa ospital. Isang paalala sa bayarin para sa mga gamot ni inay. Ang halagang iyon ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, at ang trabahong ito ang nag-iisang bagay na pumipigil sa batong iyon na durugin siya ng tuluyan. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang tunog nito ay hindi kailanman naging ganito kasindak. Nakita niya ang pangalan sa caller ID, Evangeline Roses, Air Director. Napapikit si Thea. Heto na. Ito na talaga. Dahan-dahan niyang itinaas ang receiver. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Hello, Ma'am Eva. Althea, good morning. Can you come to my office, please? Now. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, profesional, pero para kay Thea, tunog iyon ng isang hatol. O okay po, Ma'am. Papunta na po. Pagbaba niya ng telepono, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang mga katrabaho. Ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay umiiwas ng tingin. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang papunta sa opisina ni Ma'am Eva ay parang paglalakbay sa sarili niyang kamatayan. Ang hallway ay tila humaba. Ang malamig na buga ng aircon ay tumatagos sa kanyang balat. Ang pinto ng opisina ni Ma'am Eva sa dulo ng pasilyo ay parang isang itim na butas na handa siyang lamunin ng buo. Kumatok siya. Isang mahinang katok. Come in. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ma'am Eva Roses na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, ang buhok ay laging maayos na nakapusod, ang salamin ay nagdaragdag sa kanyang otoridad. Ngumiti ito sa kanya, pero ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Have a seat, Althea. Naupo si Thea sa silyang nasa tapat ng mesa. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Thea, panimula ni Ma'am Eva, habang pinagsasama ang dulo ng kanyang mga daliri. You know that the company is currently undergoing a major restructuring. We're streamlining operations to remain competitive. Tumango lang si Thea. Hindi niya magawang magsalita. And in this process, we had to make some very difficult decisions. We had to evaluate every position, every role. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ma'am Eva. Mga salitang corporate, mga paliwanag na malamig at walang personalan. Pero ang tanging naririnig ni Thea ay ang paulit-ulit na salitang tanggalan. Sa isip niya, nakikita niya ang reseta ng kanyang ina, ang upa sa kanilang maliit na apartment, ang mga bayarin na nakapila. And unfortunately, your position has been identified as redundant. I'm very sorry, Althea. Parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Redundant. Hindi kailangan. Isang salitang kasing sakit ng sampal. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi dito. Ma'am, ni. Nagsimulang magsalita si Thea, pero hindi niya alam ang sasabihin. Pakiusap. Awa. Ma'am, kailangan ko po ng trabahong to, may binubuhay po ako. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ma'am Eva. I understand, Althea.
And we will provide you with a generous severance package. The company will. Pero hindi na naririnig ni Thea ang tungkol sa severance package. Ang naririnig niya lang ay ang pagsara ng lahat ng pinto. Ang pagguho ng lahat ng pag-asa. Nawawalan na siya ng hangin. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit ano. Sa gitna ng kanyang desperasyon, sa isang sulok ng kanyang isip na naghahanap ng kahit anong salbabida, isang ideya ang biglang lumitaw. Isang ideyang galing sa panonood niya ng mga teleserye. Isang ideyang baliw, delikado, at walang katotohanan. Pero sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ma'am Eva, ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga salitang babago sa lahat. Ma'am ni. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. Hindi po ninyo ako pwedeng tanggalin. Kumunot ang noo ni Ma'am Eva. Aldea, the decision is final. Hindi po pwede, pag-ulit ni Thea, mas malakas na ngayon. Dahil buntis po ako. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Pero sa sandaling iyon ang tanging kumakapit sa kanya para hindi siya malunod. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ma'am Eva. Ang pagiging formal ay napalitan ng gulat. What? Buntis ka? Tumango si Thea, pinipigilan ang sarili na bumawi sa sinabi. Ituloy mo na, Thea. Wala nang atrasan to. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Ma'am Eva. Oh Ella goodness. Well, that changes everything. Congratulations, Aldea. Bigla siyang tumayo at lumapit para yakapin siya. Really didn't you say so earlier? Nakatayo lang si Thea na parang estatwa habang niyayakap siya ng kanyang boss. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ang kasinungalingan niya ay gumana. Masyadong gumana. Of course, we can't let you go, sabi ni Ma'am Eva, na bumalik na sa kanyang upuan, ang mukha ay puno ng sigla. The law protects you. We need to ensure you and the baby get the best care. I'm sure DiMarco would love to congratulate you personally. This is wonderful news for the company. Len DiMarco. Ang CEO. Ang malamig at nakakatakot na si Mateo DiMarco. Parang binuhusan ng nagyelong tubig si Thea. Ang kanyang kaligtasan ay naging isang mas malaking kulungan. Ngumiti ng malapad si Ma'am Eva. And who is the lucky father, if I may ask? Ang tanong ay bumaon sa dibdib ni Thea na parang isang punyal. Napatingin siya kay Ma'am Eva, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, pero walang salitang lumalabas. Ang isip niya ay blanko. Ang mundo niya ay umiikot. Sino nga ba ang ama? Sino ang idadamay niya sa kasinungalingang ito? Ang tanawin mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang opisina ay perpekto. Mga nagtataas ang gusali ng Bonifacio Global City, isang testamento sa kapangyarihan at ambisyon. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay kay Mateo DiMarco ng pakiramdam ng kontrol. Ngayon, para na lang itong isang paalala ng lahat ng bagay na hindi niya makontrol. Partikular na ang mga bulungan. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ang mga bulungan. Mas masahol pa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Hindi niya matakasan. Kumakalat ito sa mga meeting, sa elevator, sa pantry. Ang mga tingin na puno ng awa, ang mga usapang biglang hihinto kapag siya'y dadaan. Iniwan daw ni Isabella Cruz. Kawawa naman si Sir Theo. Baka makaapekto sa negosyo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang baso ng tubig. Pate. Iyon ang lasa na laging naiiwan sa kanyang lalamunan sa tuwing maaalala niya si Isabella. Hindi ang pag-alis niya ang pinakamasakit, kundi ang dahilan. Ang paraan kung paano siya tiningnan nito sa huling pagkakataon, hindi na may pagmamahal, kundi may takot at awa. At ngayon, ang awa na iyon ay nakikita niya sa mukha ng bawat empleyado sa Lumina Properties. At kinamumuhian niya yon. Si Mateo DiMarco ay hindi isang taong kaawaan. Siya ang kinatatakutan. Ang iginagalang. Ang sinusunod. Tumunog ang kanyang intercom. Sir, sabi ng kanyang sekretarya, si Ana. Nila Alde Reyes from accounting is here to see you. She says it's urgent. Alde Reyes? Kumunot ang noo niya. Hindi pamilyar ang pangalan. Isa sa daan-daang empleyado niya.
I don't have an appointment with anyone named Althea Reyes. I know, sir. But she's insisting. May pag-aalinlangan sa boses ni Ana. Isang buntong hininga. Isa na namang problema. Let her in. 5 minutes. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng mukhang mas natatakot pa sa isang daga na nakaharap sa isang ahas. Payat ito, simple ang suot at ang mga mata ay namumugto kahit halatang pinipilit itago. Ito ba ang urgent? Yel DeMarco, sabi nito, nanginginig ang boses. Tinaasan niya ito ng kilay. You have 5 minutes, Ima Reyes. Make it count. Huminga ng malalim ang babae na para bang kumukuha ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. At pagkatapos, sa isang mabilis at halos hindi maintindihang paraan, sinabi nito ang kanyang plano. Isang planong napakabaliw, napaka-imposible, na sa unang ilang segundo ay inakala ni Mateo na nananaginip siya. Magpanggap na ama ng dinadala niya. Isang peking relasyon. Isang kasunduan para maligtas ang trabaho nito at ano. Para matulungan siya. Nang matapos magsalita ang babae, isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Tinitigan lang siya ni Mateo, sinusubukang intindihin kung seryoso ba ito o nababaliw na. Pagkatapos, isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang malamig at walang saya. Emma Reyes, I appreciate your creativity. But that is the most absurd proposal I've ever heard in my entire life. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Sir, please name. Please, what? Tumayo siya at lumapit sa kanyang mesa, ipinatong ang mga kamay dito at bahagyang yumuko. You want me, Mateo DeMarco, to pretend to be the father of your non-existent child, to clean up a mess you made with it? Do you have any idea who you're talking to? Namula ang mukha ng babae. Alam ko po. Kaya po sa inyo ako lumapit. Pareho po tayong may problema. Yung sa akin, trabaho. Yung sa inyo eh. Nag-atubili ito, yung mga chismis. Ang pagbanggit sa chismis ay parang gasgas ng kuko sa pisara. Nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Get out of early office, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero puno ng panganib. Now. Before call security. Walang nagawa si Althea Reyes kundi tumalikod, ang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Sinundan siya ng tingin ni Mateo hanggang sa pagsara ng pinto. Napailing na lang siya. Sa lahat ng desperadong tao sa mundo, ito na marahil ang pinakakatawa-tawa. Ilang minuto pa, lumabas si Mateo ng kanyang opisina. Kailangan niya ng kape. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa executive lounge, narinig niya ang mga boses mula sa isang nakabukas na conference room. Dalawa sa kanyang mga board member. We need to release a statement, sabi ng isa. This issue with Isabella is making the investors nervous. It projects an image of instability. I agree, sagot ng pangalawa. Say with a messy personal life. It's not good for the brand. Ang dami ng kumakalat na kwento. Kawawa naman pero negosyo pa rin to. Instability. Kawawa. Huminto si Mateo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Ang personal na problema niya ay hindi na personal. Problema na ito ng kumpanya. Ng imahe niya. Ng lahat ng pinaghirapan niya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang silya at tumingin ulit sa labas ng bintana. Pareho po tayong may problema. Ang mga salita ng babae ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Yung mga chismis. Isang buntis na girlfriend. Isang na malapit ng maging ama. Ano ang mas magandang panlaban sa imahe ng isang kawawang lalaking iniwan? Ito ang perpektong solusyon. Isang iglap, ang lahat ng chismis ay mamamatay. Papalitan ito ng pagbati, ng paghanga. Papalitan nito ang awa ng respeto. Ang plano ni Althea Reyes ay hindi nakatawa-tawa. Ito ay henyo. Pinindot niya ang intercom. Ana, call Althea Reyes from accounting. Tell her to come back to my office. Immediately. Nang pumasok muli si Thea, ang mukha nito ay puno ng pagtataka at takot. Marahil ay iniisip nitong sisantehin na niya. Umupo si Mateo. I've reconsidered your proposal, Emma Reyes. Nanlaki ang mga mata nito. But we will do this in my way. On my terms.
Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. This will be a formal agreement. E-contract. Nagsimula siyang magsulat, ang bawat salita ay malamig at kalkulado. 1. This arrangement is strictly confidential. Any breach will result in immediate termination and legal action. 2. You will act as a loving, expectant partner in all public appearances deemed necessary. 3. There will be no personal, emotional, or physical involvement beyond what is required for the act. This is a business transaction. Is that clear? Tumango lang ang babae, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Good. Inabot niya sa sekretarya ang papel. Anna, have legal draft this into a proper contract. I want it on law desk in an hour. Bumaling siya ulit kay Thea na nakatayo pa rin na parang hindi alam ang gagawin. Ang desperasyon sa mukha nito kanina ay napalitan ng pagkalito. Mas gusto niya ito. Mas madaling kontrolin. Matapos ang isang oras, bumalik si Anna dala ang 2 kopya ng kontrata, maayos na nakaprint at nakalagay sa folder. Inilapag ni Mateo ang isang kopya sa harap ni Thea. Read it, sign it, see. Nanginginig ang kamay ng babae habang binabasa ang mga probisyon. Nakita ni Mateo ang paglunok nito nang makita ang mga clause tungkol sa non-disclosure at mga parusa. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nito ang ballpen at pumirma sa ibaba. Kinuha ni Mateo ang papel, tiningnan ang pirma at tumango. Good. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang usapan. Habang papunta sa pinto si Thea, bigla siyang nagsalita. Emma Reyes. Huminto ito at lumingon. Our first public appearance is the company anniversary party. Tiningnan niya ang kanyang relo. Tomorrow night. Don't be late. Ang pakiramdam ng pagiging isang impostor ay hindi bago kay Althea. Sa buong buhay niya, laging mayroon siyang pakiramdam na hindi siya kabilang. Pero ngayong gabi, ang pakiramdam na iyon ay 100 beses na mas matindi. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang ballroom ng isang 5-star hotel. Napapaligiran ang mga taong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa 6 na buwang sahod niya. Ang suot niyang itim na bestida, na hiniram pa niya sa kaibigan niyang si Janice, ay tila sumisigaw na peke. At ang pinakamatinding patunay ng kanyang pagiging impostor ay ang braso ni Mateo De Marco na nakapulupot sa kanyang bewang. Relax, bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay mababa at malamig, pero ang init ng hininga nito ay nagdulot ng kuryente sa kanyang batok. You look like you're about to face a firing squad. Paano siya magre-relax? Ang bawat ngiti na ipinupukol sa kanila, ang bawat pagbating congratulations, Sir Theo, ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sila ang sentro ng atensyon. Ang C-Power couple ng gabi. Isang si at ang kanyang buntis na kasintahan. Isang perpektong kasinungalingan. Kanina pa sila rito, umiikot, nakikipagkamay at mumingiti. Si Mateo ay isang natural. Walang bahid ng pagkukunwari sa kanyang mga galaw. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang likod, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na may kasamang peking pagsamba, lahat ay perpekto. Samantalang si Thea, pakiramdam niya ay isa siyang manikang gawa sa kahoy. Naninigas ang kanyang mga ngiti at ang kanyang mga tawa ay tunog lata. Good evening, Sir Theo. And this must be the lovely Althea, bati ng isang matabang lalaki na may malaking tiyan, isa sa mga investor ng kumpanya. You are glowing. Pregnancy suits you. Napilitan si Thea ng umiti. Salamat po. Ang kamay niya ay otomatikong napunta sa kanyang patag na tiyan. Isang peking ina, hinihimas ang isang peking sanggol. So, kailan ang kasal? Tanong ng asawa ng investor. Naramdaman ni Thea ang paghigpit ng hawak ni Mateo sa kanyang bewang. Bago pa siya makasagot, si Mateo na ang sumalo. Soon. We're not in a rush. We just want to enjoy this moment. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting pang-artista na nakareserba para sa mga kamera. Habang nagpapatuloy ang gabi, kumuha si Thea ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter para lang may mapagkaabalahan ang kanyang mga kamay. Akmang inumin niya ito nang pigilan siya ng isang kamay. What are you doing? Tanong ni Mateo, ang mga mata ay matalim. You're supposed to be pregnant. Bawal ang alcohol. Sorry, mabilis niyang sabi at ibinalik ang baso. Nakalimutan ko. Napabuntong hininga si Mateo. Just the right to be more convincing.
Habang abala si Mateo sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga board member, isang pamilyar na mukha ang lumapit kay Dea. Si Eman Chavez, ang head ng kanilang department, na may daladalang 2 baso ng alak. At lasing na ito. Well, well, well. Look who it is. Aldea, the Lucky Reyes, sabi nito, medyo nautal. Sino nang mag-akala na ang tahimik na babae sa accounting ay may tinatagong galing pala? Tinapik nito ang braso niya, medyo malakas. Nice work snagging the big boss. Napaatras si Dea, hindi komportable sa paraan ng pagtingin at pagsasalita nito. Sir, lasing na po kayo. Lasing? Hindi pa. Tumawa ito ng malakas. Nagsiselebrate lang ako para sa iyo. Para sa inyo. At sa maliit na Dimarco. Itinaas nito ang baso at akmang aapihin siya sa balikat ng isang anino ang humarang sa pagitan nila. Si Mateo Chavez, sabi ni Mateo, ang boses ay kalmado pero may yelo. Ang ngiti ay wala na sa kanyang mukha. I think you've had enough for the night. And I'd appreciate it if you keep your hands to yourself, especially around my girlfriend. Ang salitang i-girlfriend ay binigkas niya ng may diin, at ang otoridad sa kanyang boses ay sapat na para biglang mahimasmasan si Emer Chavez. Namutla ito. Sir Tio. I was just congratulating her. I'm sure you were, sagot ni Mateo, hindi inaalis ang tingin kay Chavez. Now, if you'll excuse us. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Thea at marahan siyang hinila palayo sa kumpulan ng mga tao. Dinala siya nito sa isang pinto na papunta sa isang tahimik na balcony. Nang makalabas sila, ang ingay ng party ay napalitan ng mahinang tunog ng gabi sa syudad. Huminga ng malalim si Thea, nilalasap ang sariwang hangin. Salamat, sabi niya, hindi tumitingin dito. Sumandal si Mateo sa railings, ang tingin ay nasa malayo. It's part of the deal. I can't have my partner being harassed. It's bad for the image. Kahit alam niyang iyon lang ang dahilan, may kung anong kumurot sa puso ni Thea. Sa isang saglit kanina, naramdaman niyang totoo ang pagtatanggol nito. Kahit na. Salamat pa rin. Tumahimik sila ng ilang sandali. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila ng hindi umaarte, nang hindi napapaligiran ng ibang tao. Bakit mo ginawa yon? Biglang tanong ni Mateo, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Ang alin? Ang pagsisinungaling. Sa iyon sa lahat. Napayuko si Thea, pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Dahil natakot ako, mahina niyang sagot. May sakit ang nanay ko. Kailangan niya ng gamot. Kailangan ko ng trabaho. Desperada lang ako. Inamin niya ito, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong nagtanong sa kanya ng diretsyo. Tumingin si Mateo sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim. Mayroong isang bagay doon na hindi pa nakikita ni Thea dati. Pag-unawa, marahil. We all do desperate things when we're scared, sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. Sa sinabi niyang iyon, nakita ni Thea ang isang siwang sa pader na itinayo ni Mateo sa paligid niya. Nakita niya hindi ang kundi ang isang lalaking may sarili ring kinatatakutan. Bumalik sila sa loob. Pero may nagbago na. Ang distansya sa pagitan nila ay tila umikli. Nang magsimula ang sayawan, at hinila siya ni Mateo sa dance floor, hindi na ito kasing tigas ng dati. Ang kamay niya sa kanyang bewang ay mas marahan. Ang kamay niya sa balikat nito ay hindi na nanginginig. Habang umiikot sila sa saliw ng isang mabagal na kanta, ang kanilang mga katawan ay gumagalaw na parang isa. Ang pag-arte ay unti-unting nagiging totoo. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang ingay ng party ay nawala. Ang mga tao sa paligid ay naglaho. Sa sandaling iyon, sila lang dalawa ang naroon. Ang peking magkasintahan na nakahanap ng isang totoong sandali sa gitna ng isang dagat ng kasinungalingan. Hindi nila alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang nila, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan pero naging puno ng isang emosyon na hindi nila kayang pangalanan. Ang gabi ay lumalim. Ang party ay natapos. At ang dalawang taong pinagbuklod ng isang kontrata ay natagpuan ang kanilang sarili sa loob ng elevator, paakyat sa suite ni Mateo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga paghinga. Pagbukas ng pinto ng kanyang suite, ang lahat ng pagpipigil ay nawala.
Ang kasunduan, ang mga patakaran, ang kontrata, lahat ay kinalimutan. Isang gabi lang, isang pagkakamali lang. Kinabukasan, si Thea ang unang nagising. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana. Nakita niya si Mateo na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang mukha nito, na laging seryoso at malamig, ay payapa sa pagtulog. Isang alon ng takot at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Anong ginawa nila? Sinira nila ang nag-iisang patakaran sa kanilang kasunduan. Dahan-dahan siyang bumangon, pinulot ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Bawat galaw niya ay maingat, ayaw niyang magising ito. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang nangyari. Nang makalabas siya ng hotel at makasakay ng taxi, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Pero habang pauwi, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman sa kanyang sikmura. Isang pagkahilo. Isang alon ng pagduduwal. Ipinagsawalang bahala niya ito. Epekto lang siguro ng alak, kahit isang higop lang ang nainom niya. Stress. Pagod. Pero habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng taxi, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideyang mas delikado pa sa lahat ng kasinungalingang sinabi niya. Umiling siya. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Impossible. Lumipas ang isang linggo. Pagkatapos ay 2. Ang bawat araw ay isang ehersisyo sa pag-iwas. Sa opisina, si Thea ay naging isang multo. Maaga siyang dumarating bago pa man magkaroon ng maraming tao. Nagkukulong siya sa kanyang cubicle, ang tingin ay laging nakababa sa kanyang keyboard. Ang lunch break niya ay sa kanyang mesa na lang, kumakain ng sandwich habang nagtatrabaho. At sa eksaktong 5:00 ng hapon, para siyang kabute na biglang nawawala, nauuna pang lumabas sa mga janitor. Iniiwasan niya ang lahat, pero higit sa lahat, iniiwasan niya si Mateo DeMarco. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, hindi na sila nag-usap. Walang text, walang tawag. Ang kanilang relasyon ay nagyelo, nakabitin sa ere. Ang kontrata ay nakatago sa kanyang drawer, isang paalala ng kasunduang pareho nilang sinira. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Mateo. Galit ba ito? Nagsisisi? O baka naman, kinalimutan na lang nito ang lahat, itinuring na isang pagkakamali na hindi na dapat pag-usapan. Masakit man, mas gugustuhin niya ang huli. Ang katahimikan ay mas madaling dalhin kaysa sa isang kumprontasyon na tiyak na wawasak sa kanya. Pero habang iniiwasan niya si Mateo, may isang bagay siyang hindi matakasan, ang sarili niyang katawan. Nagsimula ito sa pagkahilo tuwing umaga. Isinisisi niya ito sa puyat. Tapos ang pagkapagod. Isang pagod na tila bumabaon hanggang sa kanyang mga buto, kahit pa 8 oras siyang natulog. Isinisisi niya ito sa stress. Pero ang pinakamatindi ay ang pagiging sensitibo niya sa amoy. Ang pabango ni Janice ay nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo. Ang amoy ng kapeng nagmumula sa pantry ay nagpapasama ng kanyang pakiramdam. Isang hapon, habang naglalakad sa hallway, naamoy niya ang nilulutong adobo ng isa sa mga office boy sa pantry. Isang pamilyar at masarap na amoy, pero para sa kanya, para itong lason. Bigla siyang nakaramdam ng pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papasok sa banyo ng mga babae, halos hindi na umabot sa cubicle bago niya isinuka ang lahat ng kanyang kinain noong tanghali. Nakahawak siya sa malamig na pader ng cubicle, nanginginig, habol ang kanyang hininga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. De? Ikaw ba yan? Okay ka lang? Boses ni Janice. O okay lang ako, sagot niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Masama lang siguro ang nakain ko. Gusto mo dalhin kita sa klinik? Hindi. Okay na ako. Salamat. Nang marinig niyang umalis na si Janice, napaupo siya sa sahig. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Namumutla siya. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. At ang ideyang matagal na niyang itinataboy sa kanyang isipan ay bumalik. Isang ideyang napaka-imposible, pero ngayon ay tila ito na lang ang tanging posibleng paliwanag. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi, naglakad si Thea papunta sa isang botika malapit sa opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakatayo siya sa labas ng ilang minuto, pinapanood ang mga taong pumapasok at lumalabas, bago niya tuluyang lakarin papasok. Miss, pabili po, sabi niya sa pharmacist, ang boses niya ay halos isang bulong. Ano yon, ma'am?
Huminga siya ng malalim. Pregnancy test. Ang pharmacist ay ngumiti lang at kumuha ng isang maliit na kahon mula sa estante. Para sa babae, isa lang itong ordinaryong transaksyon. Para kay Dea, pakiramdam niya ay bumibili siya ng isang bomba. Mabilis niyang inabot ang bayad, isinilid ang supot sa kanyang bag na parang isang kontrabando, at nagmamadaling umalis. Sa kanyang maliit na apartment, ang katahimikan ay nakakabingi. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa. Tinitigan niya ito. Sa loob ng supot na iyon ay maaaring naroon ang sagot. Ang sagot na parehong kinatatakutan at inaasahan niya. Hindi niya alam. Naguguluhan siya. Pagkatapos ng 10 minuto ng pagtitig, kinuha niya ang kahon at pumasok sa banyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sinunod niya ang instructions na parang isang robot. At pagkatapos ang paghihintay. Ang 3 minuto na iyon ay ang pinakamahabang 3 minuto sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa gilid ng bathtub, ang tingin ay nakatutok sa maliit na plastic stick na nakapatong sa lababo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ang bawat tibok ay isang tanong. Paano kung totoo? Anong gagawin niya? Paano niya sasabihin kay Mateo? Paano niya bubuhayin ang isang bata sa mundong ito, mag-isa? Ang mga tanong ay walang katapusan, isang buhawi ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang isip. Tumulog ang timer sa kanyang cellphone. Tapos na. Tapos na ang paghihintay. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti niya ay parang gelatin. Para siyang naglalakad sa ilalim ng tubig. Bawat galaw ay mabagal, bawat paghinga ay mababaw. Inabot niya ang pregnancy test. Ipinikit niya muna ang kanyang mga mata, humihingi ng isang huling panalangin. Sana hindi. Sana hindi totoo. Pagdilat niya, nakita niya ito. 2 guhit. 2 malinaw, hindi mapagkakamali ang pulang guhit. Hindi 1. 2. Positibo. Binitawan niya ang test na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig ng banyo na may mahinang kalansing. Napaurong si Thea, napasandal sa malamig na pader. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. Hindi. Hindi, bulong niya sa kawalan. Malito, sira siguro yung test. Pinilit niyang kumilos. Dinampot niya ang kahon sa basurahan, binasa ulit ang instructions. 2 guhit, buntis. 1 guhit, hindi buntis. Malinaw. Walang duda. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kasinungalingan. Ang isang desperadong kasinungalingan na binitiwan niya para lang maligtas ang kanyang trabaho ngayon ay totoo na. Ang universo ay tila pinagtatawanan siya, naglalaro ng isang malupit na biro. Nagsinungaling siya na buntis siya. At ngayon, buntis na nga siya. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya, puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Napaupo siya sa sahig ng banyo, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa kabalintunaan ng lahat. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa magiging anak niya, at para sa gulo na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iyak, tumahan siya. Ang pagtanggi ay napalitan ng isang malamig at mabigat na pagtanggap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inabot niya ang pregnancy test mula sa sahig at tinitigan ito. 2 guhit. Hindi isang kasinungalingan. Isang katotohanan. Automatikong napunta ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Patag pa rin ito. Walang bakas ng buhay. Pero alam niyang nandoon na. Isang maliit na sikreto. Isang totoong sikreto na nagsimula sa isang pagkakamali, sa isang gabi ng kahinaan. At ang sikretong iyon ay may ama. Isang amang malamig, mayaman at makapangyarihan. Isang amang nagbigay sa kanya ng kontrata na nagsasabing walang personal na ugnayan. Paano niya sasabihin kay Mateo? Akusahan siya nito. Sasabihin nitong isa itong patibong. Isang plano para makuha ang pera niya. Hindi ito maniniwala. Ang maliit na tiwalang nagsimulang mabuo sa pagitan nila noong gabing iyon ay siguradong maglalaho na parang bula. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang galit ni Mateo kaysa sa awa nito. At siguradong iyon ang ibibigay nito sa kanya, awa. O mas masahol pa, pagkasuklam.
Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tunog ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang palda. Nang makita niya ang pangalan sa screen, halos mabitawan niya ang telepono. Mateo E. Marco. Pagkatapos ng 2 linggong katahimikan, ngayon pa siya tumawag. Ngayon pa kung kailan hawak niya sa isang kamay ang telepono, at sa kabila naman ay ang katibayan ng kanilang pagkakamali. Pinindot niya ang answer button, ang daliri niya ay nanlalamig. Inilapit niya ito sa kanyang tainga. Hello, sabi niya, ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang boses ni Mateo. Malamig. Diretsahan. Walang emosyon. We need to talk. LA office. Now. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Thea. Ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Thea na nakaupo sa sahig, hawak ang telepono na wala ng tunog. Tumingin siya mula sa telepono papunta sa pregnancy test sa kanyang kamay. Ang nakaraan at ang hinaharap. Ang kasinungalingan at ang katotohanan. Ang dalawang mundo niya ay malapit ng magbanggaan. At siya, nasa gitna, walang kaalam-alam kung paano makakaligtas. Nakatayo si Mateo sa likod ng kanyang mesa, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang perpektong imahe ng kapangyarihan at pagkadismaya. 2 linggo. 2 linggo na siyang nag-iisip, nag-aanalisa. 2 linggo na siyang pilit na binubura ang mga alaala ng gabing iyon. Ang pakiramdam ng kanyang balat sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang lasa ng kanyang mga labi. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan sa gitna ng dilim. Napailing siya. This is a business transaction. Iyon ang sinabi niya. Iyon ang nasa kontrata. Pero sinira niya ang sarili niyang patakaran. Sa isang gabi ng kahinaan, isang gabi na hinayaan niyang makita ng babaeng iyon ang siwang sa kanyang pader, nagkamali siya. At ang pagkakamaling iyon ay nagdulot ng komplikasyon. Ang pag-iwasan nila sa opisina ay halata. Ang peking relasyon nila ay naging mas peke pa. Kailangan niya itong ayusin. Kailangan niyang ibalik ang lahat sa dati, isang propesyonal na kasunduan, walang emosyon, walang gulo. Kaya niya ito tinawagan. Oras na para tapusin ang kalokohan. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Althea Reyes, hindi ang inaasahan niyang empleyado ang nakita niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila mas payat, mas maputla. Ang mga mata nito ay namumugto, at may takot doon na mas malalim pa kaysa sa karaniwang takot ng isang empleyado sa kanyang boss. Pinatawag mo raw ako, sir, sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, isang paraan para mapanatili ang distansya, ang otoridad. Emma Reyes, panimula niya, ang boses ay malamig at formal. I think it's time we end this arrangement. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Isang mabilis na kislap ng sakit, na agad namang napalitan ng pag-resign. Tila inaasahan na nito. The rumors about Isabella have died down. The board is happy. The act has served its purpose, pagpapatuloy niya, na parang nagbabasa ng isang business report. We broke the terms of our contract. To avoid further complications, it's best we terminate the agreement. You can keep your job, of course. That was the original deal. Tumango lang ito. Hindi ito nagsasalita, hindi ito tumututol. Ang katahimikan nito ay mas nakakainis pa kaysa sa kung sumigaw man ito. Do you have anything to say? Tanong niya, medyo nairita na. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon mula nang pumasok ito. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay. May hawak itong isang bagay. Isang maliit, puting plastic stick. Inilapag nito iyon sa kanyang makintab na mahogany desk. Sa pagitan ng kanyang mamahaling laptop at leather-bound planner. Kumunot ang noo ni Mateo. What is this? Hindi pa rin ito nagsasalita. Itinuro lang nito ang maliit na bintana sa plastic stick. Tiningnan ito ni Mateo ng mas malapitan. 2 pulang guhit. Sandali niyang tinitigan iyon, hindi pa rin maintindihan. Isa itong pregnancy test. Tumingin siya mula sa test papunta kay Thea at pabalik ulit. Isang tawa ang gustong kumawala sa kanya. Isang tawang puno ng sarkasmo. Very funny, Emma Reyes. Is this some kind of a joke? Umiling si Thea,
at sa pag-iling niyang iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At sa isang iglap, naintindihan ni Mateo ang pagiging maputla nito, ang pag-iwas, ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito biro. Ang unang emosyon na naramdaman niya ay galit. Isang nag-aalab na galit na kumulo sa kanyang dugo. "Is this part of your plan?" Sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa loob ng malaking opisina. Nawala na ang kanyang kontrol. "Was this your plan all along? To trap me? To get my money?" Napaatras si Dea sa lakas ng kanyang boses. Umiling ito ng umiling, ang mga luha ay sunod-sunod nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi. Hindi, Mateo eh." Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan, "Hindi sir," ay mas lalong nagpagalit sa kanya. "Don't you dare lie to me." Ang galing ng timing, di ba? The exact moment you're right to end our fake arrangement, bigla kang magpapakita ng isang positive pregnancy test. How convenient! "Hindi ko ito plinano," sigaw nito pabalik, ang boses ay basag dahil sa pag-iyak. "Kagabi ko lang nalaman." "Natatakot din ako, Mateo. Natatakot ako na tulad mo." Ang mga salitang iyon, "natatakot din ako," ay tumagos sa pader ng kanyang galit. Huminto siya. Tinitigan niya ito ng maigi. Ang nakikita niya ay hindi isang tusong babae na may masamang balak. Ang nakikita niya ay isang babaeng takot na takot, isang babaeng wasak, isang babaeng nag-iisa. Tulad niya. Ang galit niya ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napasabunot siya sa kanyang buhok at tumalikod, lumakad papunta sa bintana. Tinitigan niya ang syudad sa ibaba, pero wala siyang makita. Ang isip niya ay blanko. Isang anak. Magkakaroon siya ng isang anak. Ang ideya ay napakalaki, napakabigat. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya ito gusto. Ang pamilya ay isang bagay na isinara na niya sa kanyang isipan mula nang iwan siya ni Isabela. Ang pag-ibig, ang tiwala, lahat ay kahinaan. Pero ngayon, may isang buhay na nabuo dahil sa kanyang kahinaan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Kailangan niyang maging siye. Ang siye na laging may solusyon. Humarap siyang muli kay Dea, na nakatayo pa rin sa gitna ng opisina, nanginginig. Ang mukha niya ay puno ng paghihintay, nag-aabang sa kanyang hatol. "Okay," sabi niya, ang boses ay kalmado na pero walang emosyon. "I'll take you to a doctor." "Ano doctor? We'll confirm this." Tumango lang ito, tila naubusan na ng lakas para magsalita. Hindi na sila nag-usap pa. Kinuha ni Mateo ang kanyang susi at wallet, at sabay silang bumaba sa basement parking. Ang biyahe papunta sa ospital ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan. Sa pribadong klinika ng kanyang pamilya, mabilis silang inasikaso. Si Dea ay ipinasok sa isang examining room. Naiwan si Mateo sa labas, naglalakad pabalik-balik sa pasilyo. Bawat minuto ay parang isang oras. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang doktor, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. "Mateo, Hijo." "Dosi," sabi niya, sinubukang itago ang kaba sa kanyang boses. "So?" Ngumiti ang doktor. "Well, your partner is perfectly fine. At ang baby din." "Baby?" Tinawag niyang baby. "Gusto mo bang makita?" tanong ng doktor. Nag-alinlangan si Mateo pero tumango siya. Pumasok sila sa isang madilim na silid kung saan nakahiga si Dea sa isang kama. May isang monitor sa tabi niya. Itinutok ng doktor ang isang aparato sa tiyan ni Dea. At sa screen, nakita ito ni Mateo. Isang maliit na tuldok na kumikislap. Isang maliit na hugis na halos hindi mo pa makita. "That's the heartbeat," sabi ng doktor, ang boses ay masaya. "Congratulations, Emma DeMarco, Emma Reyes. You have a healthy baby, about 8 weeks old." Nakatitig lang si Mateo sa screen. Ang kumikislap na tuldok na yon. Isang tibok ng puso. Isang buhay. Ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Dea. Nakatingin din ito sa screen, ang mga mata ay puno ng luha, pero ngayon, hindi na luha ng takot. Mayroong isang bagay doon, isang kislap ng pagkamangha. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng monitor. Ang CEO at ang kanyang empleyado. Ang dalawang taong pinagbuklod ng isang kasinungalingan.
At sa gitna nila, ang isang katotohanang hindi na nila maitatanggi o matatakasan pa. Ang buhay ni Althea ay nagbago sa isang iglap. Ang dating takot at pag-iwasan ay napalitan ng isang bagong routine na hindi niya kailanman inakala. Hindi na siya isang multo sa opisina. Dahil si Mateo DeMarco na mismo ang naghahatid at sumusundo sa kanya araw-araw. Ang dating tahimik niyang cubicle ay naging sentro ng atensyon. Tuwing tanghali, isang delivery man ang dumarating na may dalang pagkain, laging masustansya, laging galing sa mga mamahaling restaurant. Alam ng lahat kung kanino galing. Ang mga bulungan ay hindi nawala pero nagbago ang tono. Ang dating pagdududa ay napalitan ng paghanga. Ang dating chismis ay naging isang modernong fairytale. Sa simula, naiilang si Thea. Pakiramdam niya ay isa siyang proyekto, isang responsibilidad na kailangang gampanan ni Mateo. Ang bawat kilos nito ay tila kalkulado, ginagawa dahil ito ang tamang gawin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may napapansin siyang pagbabago. Isang hapon, habang nag-o-overtime siya, bigla na lang itong pumasok sa opisina nila na ikinagulat ng lahat. Lumapit ito sa kanyang mesa. "It's past 6. Umuwi na tayo." "Tatapusin ko lang to, sir," sabi niya, nakayuko sa kanyang computer. "Ako na ang bahala dyan bukas," sagot nito, at kinuha ang kanyang bag. "The doctor said you need to rest, bawal ang stress." May mga araw na bigla na lang siyang makakatanggap ng text. "Kumain ka na? O kaya naman, huwag mong kalimutan ang vitamins mo." Mga simpleng mensahe, pero para kay Thea, ang mga ito ay parang mga sinag ng araw sa isang maulap na kalangitan. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Ang "ni sir" ay naging "Teo." Ang mga pormal na pag-uusap ay napalitan ng mga komportableng katahimikan, at paminsan-minsan, ng mga totoong ngiti. Isang Biyernes ng gabi, habang pauwi sila, hindi ang daan papunta sa apartment niya ang tinahak nito. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Kakain tayo sa labas," simpleng sagot nito. Dinala siya ni Teo sa isang maliit, tahimik na Italian restaurant na nakatago sa isang eskinita sa Makati. Hindi ito ang tipo ng lugar na pupuntahan ng isang CA. Tahimik, pribado, at simple. Habang kumakain sila, nagkwento si Teo. Tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang pangarap na maging isang arkitekto bago niya kailangang pamunuan ang kumpanya ng kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang lalaki sa likod ng CA. Ang lalaking may mga pangarap at panghihinayang. "Ikaw?" tanong nito sa kanya. "Anong pangarap mo?" Natigilan si Thea. Matagal na mula nang may nagtanong sa kanya niyan. "Hindi ko na alam," sagot niya ng totoo. "Siguro ang magkaroon lang ng simpleng buhay. Payapa. Yung hindi ko na kailangang mag-alala para sa susunod na araw." Tinitigan siya ni Teo, ang mga mata nito ay seryoso. "You deserve that, Thea. You deserve to be happy." Ang gabi ay natapos nang ihatid siya ni Teo sa kanyang apartment. Bago siya bumaba, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. "Thea," sabi nito, ang boses ay seryoso. "Gusto kong gawing totoo ang lahat." Kumunot ang noo niya. "Ano nang ibig mong sabihin?" "Ang kasinungalingan natin, paglilinaw nito. Gusto ko nang gawing katotohanan. Para sa iyo at para sa magiging anak natin." Huminga ito ng malalim, at sa ilalim ng madilim na ilaw sa loob ng kotse, nakita ni Thea ang kaba sa mga mata ng isang lalaking hindi niya akalaing marunong kabahan. Kumuha ito ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. "Alde Reyes," sabi nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Will you marry me?" Napatakip si Thea sa kanyang bibig, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Luha ng gulat. Luha ng saya. Isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kasinungalingan, lahat ay tila naglaho, napalitan ng isang perpektong sandali. Tumango siya, hindi makapagsalita. Bulong niya. "Teo." Isinuot ni Teo ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Pagkatapos, marahan itong hinapit ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pangako, puno ng pag-asa. Dinala siya ni Teo sa kanyang penthouse. Ang gabing iyon ay isang selebrasyon. Ang kanilang peking mundo ay naging isang totoong paraiso. Pakiramdam ni Thea ay lumulutang siya.
Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay biglang nawala. Habang natutulog si Theo, bumangon si Thea para uminom ng tubig. Pumasok siya sa malawak nitong study, isang silid na puno ng mga libro at mga plano. Napangiti siya. Ito na ang magiging buhay niya. Ito na ang magiging pamilya niya. Nang i-charge niya ang kanyang cellphone, aksidente niyang natabig ang isang salansan ng mga libro sa mesa ni Theo. Kumalat ang mga ito sa sahig. Naku, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang pinulot ang mga ito. Ngunit sa ilalim ng mga libro, may isang brown na folder na nahulog din, wala itong label, pero may nakasulat na pulang tinta sa gilid, Urgent & Confidential. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ay mga medical record. Mga resulta ng laboratorio, mga chart na hindi niya maintindihan. Tiningnan niya ang pangalan ng pasyente. Matteo A. DiMarco. Kumunot ang noo niya. Bakit may ganito si Theo? Baka para sa insurance ng kumpanya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Hanggang sa nakarating siya sa huling pahina. Isang sulat mula sa isang cardiologist. Nakasulat doon ang diagnosis, malinaw at brutal. Diagnosis, dilated cardiomyopathy, end stage. Sa ibaba nito, may isa pang linya na nakasulat sa makapal na letra. Ang mga salitang iyon ay tila tumalon mula sa papel at sumaksak ng diretsyo sa kanyang puso. Prognosis, estimated 6 months life expectancy without heart transplant. 6 na buwan. 6 na buwan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Binitawan niya ang folder na parang isang nagniningas na bakal. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Napaurong siya, napasandal sa bookshelf. Ang hangin ay hindi na naman pumapasok sa kanyang mga baga. Ang singsing sa kanyang daliri ay biglang naging napakabigat, parang isang posas. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay naging isang bangungot. Ang fairy tale ay naging isang trahedya. Biglang bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Theo, nakangiti pa, siguro hinahanap siya. Anong ginagawa mo rito? Huminto ito nang makita ang mga medical record na nakakalat sa sahig at ang itsura ng takot at panginginig sa mukha ni Thea. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Nag-angat ng tingin si Thea, ang mga mata ay basang-basa na ng luha. Hawak niya ang papel na may diagnosis, ang kamay niya ay nanginginig. Tumingin siya mula sa papel papunta sa lalaking kaharap niya, ang lalaking minamahal niya, ang lalaking pakakasalan niya, ang lalaking mamamatay sa loob ng 6 na buwan. Ang katahimikan sa loob ng study ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Para kay Matteo, ang bawat segundo ay tila isang paghila ng hininga sa ilalim ng tubig. Ang mga mata ni Thea, puno ng gulat, takot, at isang tanong na hindi niya masabi, ay nakatutok sa kanya. Tapos na ang laro. Huli na siya. Ang kanyang pinakatatagong sikreto, ang demonyong matagal na niyang kinukulong sa dilim, ay ngayon ay nasa liwanag, nakakalat sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula siyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Walang salita ang sapat para ayusin ang pinsalang nagawa na. Dahan-dahang tumayo si Thea, ang bawat galaw ay tila nangangailangan ng napakalaking lakas. Pinulot niya ang isang papel, ang diagnosis. Iniharap niya ito sa kanya. Ano to, Theo? Tanong niya, ang boses ay basag at nanginginig. Sabihin mo sa king hindi totoo to. Isang bahagi niya ang gustong magsinungaling. Isang bahagi niya ang gustong sabihin isa lang itong masamang biro, isang lumang file, isang pagkakamali. Pero alam niyang wala ng saysay ang pagsisinungaling. Nakita na nito ang katotohanan. Umiling siya ng marahan. Totoo yan, sagot niya, ang mga salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ang pag-asa sa mga mata ni Thea ay namatay. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit, galit. Galit na nababalutan ng sakit. 6 na buwan, sabi nito, binabasa ang salita sa papel na parang isang sumpa. 6 na buwan na lang ang natitira sa'yo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. At nag-propose ka sa akin? You proposed to me knowing you could die anytime. Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Bawat salita ay puno ng akusasyon at bawat akusasyon ay totoo. Niyaya mo kung magpakasal, pagpapatuloy nito, ang boses ay tumataas na. Hinayaan mo kung mangarap. Hinayaan mo kung maniwala na magkakaroon tayo ng pamilya, na magiging masaya tayo. Para saan, Theo? Para iwan mo rin kami?
Para iwan mo ko, para iwan mo ang anak mo. Ang salitang anak ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi ko iyon intention, Day. Hindi. Anong intention mo, sigaw nito? Ang magkaroon ng instant pamilya bago ka mamatay. Isang paalam na party. Ginamit mo ko, Theo. Ginamit mo ang pagmamahal ko. Hindi kita ginamit, sigaw niya pabalik, ang sakit at frustrasyon ay sa wakas ay sumabog. Minahal kita. Pagmamahal? Tumawa ito, isang tawang mapait. Ang pagmamahal ay hindi makasarili. Ang pagmamahal ay hindi nanloloko. Napaupo siya sa isang silya, ang lakas ay tila nawala sa kanyang mga binti. Tumingin siya kay Dea, ang kanyang depensa ay gumuho na. Naging makasarili ako, pag-amin niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Naging makasarili ako dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ulit maging masaya. Sayo. Dahil sayo. Ikinwento niya ang lahat. Ang pagod niya sa pagiging malakas. Ang pagod niya sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Gusto ko lang maranasan ang maging normal. Ang magkaroon ng isang taong nag-aalala sa akin, ang magkaroon ng pamilya. Kahit sa sandaling panahon lang. Maging sa 6 na buwan lang. Tumingin siya sa mga mata nito, umaasang makakita ng pag-unawa. Ikaw at ang baby binigyan niyo ako ng dahilan para lumaban. Binigyan niyo ako ng pag-asa. Pero ang nakita niya ay lalo lang nagpadurog sa kanyang puso. Ang galit nito ay unti-unting napapalitan ng awa. Ang itsurang iyon. Ang itsurang kinamumuhian niya. Ang parehong itsura na nakita niya sa mga mata ni Isabela bago siya nito iwan. Si Isabela bulong ni Thea. Alam ba niya to? Tumango si Mateo. Ito ba ang dahilan kung bakit kanya iniwan? Muli siyang tumango, hindi makapagsalita. Ang alaala ay sariwa pa rin, masakit pa rin. Naalala niya ang araw na iyon. Ang takot sa mga mata ni Isabela. Ang mga salitang hindi nito sinabi pero malinaw na ipinahiwatig, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-alaga ng isang taong mamamatay na. She looked at me not with love but with pity. And fear, sabi niya, ang boses ay garalgal. She left the next day. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dea. Ang awa ay napalitan ng isang mas malalim na sakit. Ang katotohanan ay tila lalong nagpabigat sa lahat. Hindi lang ito tungkol sa isang sakit. Tungkol ito sa isang pattern ng panloloko at paglilihim. Ang pundasyon ng kanilang relasyon, na akala niya ay nagsisimula ng tumibay, ay gawa pala sa buhangin. Umiling si Dea. Hindi ko kaya to, Theo. Ang boses niya ay isang bulong na puno ng pagod. Lahat-lahat ay kasinungalingan. Ang singsing sa kanyang daliri ay biglang naging isang banyagang bagay. Hinubad niya ito at marahang inilapag sa mesa. Ang maliit na diamante ay tila nawala ng kinang. Dea, please Pagmamakaawa niya, sinusubukang abutin ang kamay nito. Pero umiwas ito. Tinalikuran siya nito at naglakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya, ang boses ay puno ng panik. Huminto ito sa may pintuan, hindi lumilingon. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong umalis dito. At tulad ng isang multo, nawala ito sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Mateo na mag-isa sa kanyang study, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Ang medical records. Ang singsing sa mesa. Ang katahimikan na masakit sa tainga. Sa isang gabi, nakuha niya ang lahat ng pinangarap niya. At sa isang iglap, nawala rin ang lahat. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang isang katotohanang hindi na niya matatakasan, may 6 na buwan na lang siya, at ngayon, wala na siyang dahilan para lumaban pa. Ang ulan sa labas ay kasabay ng pagbuhos ng luha sa mga mata ni Althea. Ilang araw na siyang nagkukulong sa kanyang maliit na apartment. Hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi niya sinasagot ang mga tawag o text. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan, ang dilim, at ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng kanyang apartment ay nagpapaalala sa kanya kay Theo. Ang mga natirang supot ng pagkain na in-order nito para sa kanya. Ang bote ng mga bitamina sa ibabaw ng mesa. Pati ang unan sa kanyang kama ay tila may amoy pa rin ng pabango nito. Galit siya. Galit siya dahil niloko siya. Hinayaan siyang mangarap. Pero sa ilalim ng galit, may isang emosyon na mas malakas, mas totoo, pag-aalala. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata,
ang nakikita niya ay ang mukha ni Theo nang aminin nito ang lahat. Ang sakit. Ang pagkatalo. Ang pag-iisa. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit ito laging malamig at may pader sa paligid. Ang karamdaman nito, ang pag-iwan ni Isabela, lahat ay nagtayo ng isang kuta sa paligid ng puso nito. At siya, sa isang saglit, ay nakapasok sa loob ng kutang iyon. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya ay tila kumikilos, isang paalala na hindi na lang siya ang nasasaktan dito. May isang batang walang kasalanan. Isang batang mangangailangan ng ama. Tiningnan niya ang larawan mula sa ultrasound na nakadikit sa kanyang salamin. Ang maliit na tuldok na yon. Ang tibok ng puso. Anak nila ni Theo. Paano ko magagawang talikuran ang ama ng anak ko sa panahong pinakakailangan niya ako? Tanong niya sa sarili. Kung baliktad ang sitwasyon, kung ako ang may sakit, iiwan ba niya ako? Alam niya ang sagot. Hindi. Hindi siya iiwan ni Theo. Inalagaan siya nito kahit noong akala pa lang nito ay kasinungalingan ang lahat. Paano pa kaya kung totoo? Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang malinaw na desisyon. Hindi siya si Isabela. Hindi siya tatakbo. Ang pag-ibig ay hindi lang para sa masasayang araw. Ito ay para rin sa mga araw ng kadiliman, sa mga araw ng pagsubok. Nagsinungaling si Theo. Pero ang pagmamahal na naramdaman niya mula rito sa mga nakalipas na linggo, totoo iyon. Ang pag-aalaga nito, ang mga ngiti nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi iyon kasinungalingan. Tumayo si Thea. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naghilamos siya, nagbihis. Sa bawat kilos may bagong determinasyon. Lalaban sila. Lalaban sila para sa 6 na buwan na yon. At lalaban sila para sa pagkakataong madugtungan pa yon. We will fight this, bulong niya sa kanyang refleksyon sa salamin, ang kamay ay nasa kanyang tiyan. Together. Kumuha siya ng taxi at bumalik sa building kung saan nakatira si Theo. Ang lugar na tinakbuhan niya ilang araw na ang nakalipas ay ngayon ay ang lugar na tinatawag niyang tahanan. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng penthouse, huminga siya ng malalim. Kumatok siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Theo. Mukha itong pagod. Mas pumayat. Ang mga mata ay may madilim na bilog at ang dating sigla ay wala na. Para itong isang taong sumuko na. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng pag-asa. Deni. Hindi na niya ito pinatapos. I'm not leaving, sabi niya, ang boses ay matatag. Hindi kita iiwan. Not now, not ever. Isang emosyon ang labis na Indel ang bumalot sa mukha ni Theo. Hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, puno ng pangungulila. Naramdaman ni Thea ang panginginig ng mga balikat nito. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak ang isang Mateo de Marco. I'm sorry, bulong nito sa kanyang buhok. I'm so sorry, Thea. Ele, sabi niya, hinahaplos ang likod nito. Magkakasama tayo dito. Haharapin natin to. Nang maghiwalay sila sa yakap, pareho silang may luha sa mga mata, pero may ngiti na sa kanilang mga labi. Isang bagong simula. Isang totoong simula. Ngunit sa sandaling iyon, sa sandaling akala nila ay ayos na ang lahat, isang tunog ang bumasag sa kanilang mundo. Ding dong. Ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan sila ni Theo. Sino ang darating ng ganoong oras? Lumapit si Theo sa pinto at tiningnan ang intercom. Nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha nito. Ang pag-asa ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang madilim na anino. Sino yan? Tanong ni Thea. Binuksan ni Theo ang pinto. Nakatayo sa labas ang isang babae. Isang babaeng tila lumabas mula sa isang magazine. Napakaganda, nakasuot ng isang eleganteng damit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha nito ay pamilyar kay Thea mula sa mga lumang larawan sa opisina. Si Isabela Cruz. Pumasok si Isabela sa loob na parabang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Theo papunta kay Thea, at huminto sa tiyan ni Thea na bahagyang umuumbok na. Isang ngiting mahirap basahin ang sumilay sa kanyang mga labi. Theo, sabi nito, ang boses ay malambing, ngunit may matulis na dulo. I'm back. Tumingin ito kay Theo na parabang si Thea ay hangin lang. I made a mistake. You terrible mistake.
At bumalik ako para itama yon. Isabela, what are you doing here? Tanong ni Tio, ang boses ay malamig. Hindi pinansin ni Isabela ang tanong. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagiging isang tagapagligtas. I've been pulling strings, calling connections abroad. At may nahanap ako. Umiti ito ng matagumpay. I found a potential donor for you. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Napatingin si Thea kay Theo na tila natigilan. Isang donor? Isang pag-asa. Pero ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng takot nang magsalita ulit si Isabela. Ang tingin ngayon ay direktang nakatuon sa kanya, puno ng hamon. Tiningnan nito ang tiyan ni Thea. I see you've been busy, sabi nito, may halong pang-uyam. But a baby needs a healthy father. Lumapit ito kay Theo at tumingin kay Thea na parang isang reyna na nakatingin sa isang pulubi. And I'm the only one who can give him that. Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang mundong ilang minuto pa lang niyang binuo ulit ay muling gumuho sa kanyang harapan. Ang babaeng naging dahilan ng pagdurusa ni Theo ay bumalik, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang anghel na may dalang kaligtasan. Isang kaligtasan na siya, si Althea, ay hindi kayang ibigay. Ang hangin sa loob ng penthouse ay masikip, nababalot ng tensyon na halos nahihiwa. Nakatayo si Mateo sa gitna sa pagitan ng dalawang babae. Sa isang panig, si Isabela, ang kanyang nakaraan, ang multo ng sakit at pag-iwan, ngayon ay nag-aalok ng isang imposibleng pag-asa. Sa kabilang panig, si Thea, ang kanyang kasalukuyan at hinaharap, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano umibig muli, ngayon ay nakatayo na tila sinasaksak ng bawat salitang binibitawan ni Isabela. Potential donor, pag-ulit ni Mateo, ang boses niya ay walang emosyon. Sinusubukan niyang iproseso ang lahat. Ang pagbabalik ni Thea, ang pagdating ni Isabela, ang alok nito. Ang kanyang isip, na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa negosyo, ay hindi makahanap ng tamang solusyon. Yes, sagot ni Isabela, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. And my uncle knows a top surgeon in Singapore. May isang pasyente doon na well, the chances are high. It's a long shot, Theo, but it's a shot. It's more than what you have now. Ang bawat salita ni Isabela ay isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang yaman, ang kanyang mga koneksyon. Mga bagay na wala si Thea. Nakita ni Mateo kung paano napayuko si Thea, kung paano nito hinawakan ng mahigpit ang sariling braso. Para itong isang sundalong walang armas sa gitna ng isang digmaan. Sa mga sumunod na araw, ang penthouse ay naging isang battlefield. Ginawa ni Isabela ang lahat para ipakita na siya ang may kontrol. May mga tawag mula sa mga doktor sa Singapore. May mga email na may mga medical jargon na siya lang ang nakakaintindi. Palagi siyang naroon, dinidiskusyon ang plano, sinasadyang ihiwalay si Thea sa usapan. Theo, we need to decide soon. The clock is ticking, sasabihin ni Isabela habang nakaupo sila sa sala, na para bang si Thea ay isang kasangkapan lang sa silid. Nararamdaman ni Mateo ang pagitan na nililikha ni Isabela. Nakikita niya ang unti-unting panliliit ni Thea. Sa gabi, kapag silang dalawa na lang, nararamdaman niya ang distansya nito. Tahimik ito, malayo ang tingin. Isang gabi, naabutan niya itong nakatayo sa balcony, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Okay ka lang, tanong niya, marahang ipinatong ang kamay sa likod nito. Siya ang kailangan mo, Theo, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Kaya niyang ibigay ang buhay na hindi ko kayang ibigay. Thea, hindi yon totoo. Totoo yon, lumingon ito sa kanya, ang mga matay puno ng sakit. Wala akong pera. Wala akong koneksyon. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay pag-aalala. Siya kaya kanyang iligtas. Kaya niyang ibigay sa anak natin ang isang ama na mabubuhay ng matagal. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyo sa puso ni Mateo. Dahil may katotohanan doon. Ang alok ni Isabela ay isang tunay na pagkakataon. Isang pagkakataon para mabuhay. Ang pinal na kumprontasyon ay nangyari kinabukasan. Magkakasama silang tatlo sa sala. Si Isabela na tila isang reyna sa kanyang trono. Si Thea na nakaupo sa gilid, tahimik at halos hindi humihinga. At si Mateo na nararamdamang unti-unti siyang sinasakal. So, I talked to the hospital administrator, panimula ni Isabela, inilapag ang kanyang mamahaling cellphone sa mesa. They can schedule the preliminary tests for next week. Kailangan lang natin ng yes mo, Theo.
Tumingin ito kay Dea, isang matamis ngunit makamandag na ngiti sa kanyang mga labi. You can give him child, but I can give him life. What can you offer? Iyon na. Ang direktang atake. Ang huling dagok. Nakita ni Mateo ang pag-igting ng panga ni Dea. Akala niya ay iyak ito o tatakbo. Pero hindi. Dahan-dahan itong tumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tiningnan nito si Isabela ng diretsyo sa mga mata. Ang takot ay nawala, napalitan ng isang kalmadong tapang na hindi pa nakikita ni Mateo dati. Tama ka, sabi ni Dea, ang boses niya ay mahinahon pero matatag. Hindi ko kayang ibigay ang mga koneksyon mo. Hindi ko kayang bayaran ang mga doktor na sinasabi mo. Lumapit ito, hindi kay Isabela, kundi kay Mateo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay parang isang angkla sa gitna ng isang bagyo. Tumingin ito sa mga mata ni Mateo, ang buong mundo nila ay tila naglaho at sila na lang dalawa ang natira. Hindi kita minahal para mabuhay ka, Theo, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng katapatan. Minahal kita kahit alam kong mamamatay ka. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito, pero hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng dalisay na pag-ibig. Kung ang tulong niya ang kailangan mo para mabuhay, para makasama ang anak natin, tatanggapin ko. Hahayaan kitang pumunta sa Singapore. Hihintayin kita. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Pero ang puso mo, Theo, akin lang yan. Pagkatapos, binitiwan nito ang kanyang kamay at tumingin kay Isabela. Maaari mong bilhin ang buhay niya, Isabela. Pero hinding-hindi mo mabibili ang pagmamahal niya. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi tumatakbo kapag mahirap na ang sitwasyon. Hinarap ko ang katotohanan ng sakit niya. Ikaw, tinakbuhan mo. Natigilan si Isabela. Ang maskara ng pagiging perpekto nito ay nagkaroon ng lamat. Sa unang pagkakataon, wala itong masabi. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat para kay Mateo. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Hindi ito listahan ng mga kaya mong ibigay. Ang pag-ibig ay ang pananatili. Ang pag-ibig ay ang pagharap sa takot ng magkasama. Si Dea, na nagsimula sa isang kasinungalingan, ang nagturo sa kanya ng pinakatotoong bagay sa mundo. Si Isabela, na nangako ng habang buhay, ang unang tumakbo palayo. Tumayo si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Dea at hinila ito palapit sa kanya, ipinulupot ang kanyang braso sa bewang nito. Hinarap niya si Isabela, ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Thank you for the offer, Isabela. I appreciate what you tried to do, sabi niya, ang boses ay kalmado at pinal. But Lily future, whether it's 6 months or 60 years, is with her. Tiningnan niya si Dea, ang babaeng handang mahalin siya hanggang sa kanyang huling hininga. I don't need new heart from a stranger, Isabela. Because she already gave me hers. Ang mukha ni Isabela ay nagbago mula sa pagkabigla, papunta sa galit, at sa wakas, sa pagkatalo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay tapos na. At natalo siya. Fine, sabi nito, ang boses ay puno ng lason. Tumayo ito at kinuha ang kanyang bag, have it your way. Let's see how long your love lasts when he's gasping for air. Naglakad ito papunta sa pinto, ngunit bago ito tuluyang umalis, huminto ito at lumingon. Sana hindi mo pagsisihan to, Theo. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon mo. At tulad ng isang masamang panaginip, nawala na si Isabela. Naiwan silang dalawa ni Dea sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Niyakap niya si Dea ng mahigpit. Sigurado ka ba, Theo, bulong nito sa kanyang dibdib. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung iyon na ang pag-asa mo? Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Ang pag-asa ko ay ikaw, Dea. Ikaw at ang anak natin. Mas gugustuhin kong mabuhay ng 6 na buwan kasama ka, kaysa mabuhay ng habang buhay na wala ka. Pero sa likod ng kanyang isipan, isang malamig na tanong ang nanatili, iniwan ni Isabela na parang isang sumpa, totoo kaya ang tungkol sa donor? O isa lang itong masamang laro para makuha siyang muli? At kung totoo man yon, tinanggihan ba niya ang kanyang nag-iisang pagkakataon para mabuhay? Alde Reyes. Ang pag-alis ni Isabela ay nag-iwan ng isang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay payapa. Isang malinis na pahina. Nawala ang anino ng nakaraan.
Ang natira na lang ay ang kasalukuyan. At ang kanilang hinaharap, gaano man ito kaikli o kawalang katiyakan. Pinili nilang huwag nang pag-usapan ang tungkol sa donor. Pinili nilang isantabi ang tanong kung totoo man iyon o isang malupit na laro lang. Sa halip, pinili nilang mabuhay. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang koleksyon ng mga mahahalagang sandali. Ang bawat araw ay isang regalo na kanilang binubuksan ng may pasasalamat. Ang bawat oras ay isang alaala na kanilang itinatago sa kanilang mga puso. Isang Sabado ng hapon, ginugol nila ang oras sa pag-a-assemble ng isang crib sa magiging kwarto ng kanilang anak. Si Theo, ang makapangyarihang ay nakaupo sa sahig, nalilito sa instructions, habang si Thea ay tumatawa sa tabi niya. Sabi ko na sayo, baliktad yang tornilyo, biro ni Thea, habang iniaabot dito ang tamang piraso. I build skyscrapers for a living, sagot ni Theo, kunwari nainis. How can baby crib be this complicated? May mga gabi na upo lang sila sa sofa, ang ulo ni Thea ay nakapatong sa dibdib ni Theo, habang binabasahan niya ng kwento ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hahaplusin ni Theo ang kanyang tiyan, at sa tuwing mararamdaman nito ang sipa ng kanilang anak, isang ngiti ng purong kaligayahan ang sumisilay sa mga labi nito. He's strong, sasabihin ni Theo, ang boses ay puno ng pagkamangha. Magiging kasing tapang ng nanay niya. Sa mga sandaling iyon, ang sakit ni Theo ay tila nawawala. Wala ang wala ang pasyente. Ang naroon lang ay isang ama, isang asawa, isang lalaking umiibig ng buo. Pinuno nila ang kanilang mga araw ng mga simpleng bagay, paglalakad sa parke, panonood ng paglubog ng araw mula sa kanilang balkoni, pagluluto ng hapunan ng magkasama. Natutunan ni Thea na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga engrandeng kilos, kundi sa halaga ng bawat hininga, sa bawat tibok ng puso na magkasama nilang pinagsasaluhan. Isang Martes ng umaga, habang nag-aalmusal sila, biglang tumunog ang cellphone ni Theo. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man, sinagot niya ito. Hello. Lemar Mateo Di Marco speaking. Nakikinig si Thea habang pinapanood ang pagbabago sa mukha ni Theo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang hawak niyang tinidor ay nabitawan. Ano-ano pong sabi niyo? Tanong ni Theo sa kausap, ang boses ay nanginginig. Pakiulit nga po. Isang mahabang katahimikan. Sige po. Pupunta kami dyan. Salamat. Ibinaba ni Theo ang telepono. Tumingin ito sa kanya, ang mukha ay isang halo ng pagkabigla, takot, at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Thea dati, isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Ang ospital, sabi ni Theo, ang boses ay halos isang bulong. Tumawag ang National Kidney and Transplant Institute. Hinawakan ni Thea ang kamay nito. Malamig. Anong sabi nila, Theo? Humina ito ng malalim. Mayroon daw silang nahanap. Potential match. Mateo Di Marco. Ang mga pader ng ospital ay puti. Ang amoy ay sterile. Ang lahat ay malamig at impersonal. Kabaliktaran ng init at buhay na nararamdaman niya sa tuwing kasama niya si Thea. Nakatayo sila ngayon sa tapat ng operating room wing. Ang lugar na ito, na matagal na niyang kinatatakutan, ay ngayon ay nasa kanyang harapan na. Ang tawag ay hindi galing sa Singapore. Hindi ito konektado kay Isabela. Isa itong himala, isang purong pagkakataon mula sa National Transplant Waiting List. Isang himala na hindi niya alam kung handa ba siyang harapin. Tumingin siya kay Thea. Nakatayo ito sa tabi niya, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya, at ang isa naman ay nasa malaki na nitong tiyan. Ang mukha nito ay namumutla sa takot, pero ang mga mata nito ay puno ng tapang. Para sa kanya. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa sarili niya. Hindi na siya takot mamatay. Ang takot niya ay ang iwan sila. Ang takot niya ay ang hindi makita ang paglaki ng kanyang anak. Ang takot niya ay ang hindi na muling marinig ang tawa ni Thea. Hinawakan niya ang pisngi nito, ang balat nito ay malambot sa kanyang palad. Whatever happens in there, Thea, sabi niya, tinititigan ang mga mata nito, sinisigurong maririnig at mararamdaman nito ang bawat salita. I've already won. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. You and our baby. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagiging daralgal. You are a lifetime. Binigyan niyo ako ng isang buong buhay sa loob lang ng ilang buwan. At iyon, hinding-hindi na mawawala sa akin. Talo ko na ang kamatayan, Thea. Dahil minahal niyo ako.
Alve Reyes. Hinaplos ni Thea ang mukha ni Theo. Ang mga salita nito ay tumagos sa kanyang puso, isang balsamo sa kanyang takot. Ito na ang lalaking minahal niya. Isang lalaking mas matapang pa sa anumang sakit. Lalaban ka, Theo, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-ibig. Lalaban ka para sa amin. Dumating ang mga nurse kasama ang isang stretcher. Oras na. Bago ito sumakay, niyakap siya ni Thea ng mahigpit. Mahal na mahal kita, bulong niya. Mas mahal kita, sagot nito. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng lahat ng kanyang dasal, lahat ng kanyang pag-asa. Pinanood niya habang inihiga si Theo sa stretcher, at dahan-dahang itinulak papasok sa mahabang pasilyo, papunta sa mga dobleng pinto na bakal sa dulo. Bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin, lumingon ito at mumiti sa kanya. Isang ngiting nagsasabing magiging maayos ang lahat. Nang magsara ang mga pinto, naiwan si Thea na mag-isa sa pasilyo. Napasandal siya sa pader, ang mga binti niya ay nanghihina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang bigat ng paghihintay ay nagsimula ng dumagan sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ng matinding takot at kawalan ng katiyakan, naramdaman niya ito. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paalala. Isang pangako. Isang simbolo ng buhay. Napatingin siya sa kanyang tiyan, at sa gitna ng kanyang mga luhang patuloy na dumadaloy, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa. We'll be waiting, Theo, bulong niya sa hangin, ang kamay ay hindi umaalis sa kanyang tiyan, kung saan ang tibok ng puso ng kanilang anak ay patuloy na tumitibok kasabay ng kanya. We'll be waiting for you. At dito nagtatapos ang kwento ni Thea at Theo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa isang desperadong kasinungalingan, hanggang sa isang katotohanang pinatatag ng panahon at pagsubok. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig, umiyak, nagalit, at umasa. Naging bahagi kayo ng bawat patak ng luha ni Thea, at ng bawat pader na unti-unting gumuho sa puso ni Theo. Ang kanilang kwento ay naging kwento rin natin. Higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-ibig, ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng bawat sandali na ating pinahahalagahan. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lamang sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sariling pagkakamali. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Hinihiling ko na iwan nyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais kong basahin ang bawat isa at maging bahagi rin ng inyong nararamdaman. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat na laging umaasa na ang bawat salita ay mag-iwan ng baka sa inyong mga puso.